Nasa atin po ngayong linya si Ginoong Ronald Holmes, ang presidente mismo po ng Pulse Asia. Sir, magandang umaga po. Umaga, Ted. Opo, good morning. Sino po ang nagkomisyon ng study na ito na ating pong binasa nga kanina tungkol dito po sa trust ratings ng selected personalities? Walang nag-commission sa sarili naming surveyan. Wala na yung subscriber. Kami lang ang gumawa niyan at nagpondo. Ilan po dito ang respondents at ano po ang pamamaraan po ng pagtatanong? Well, 1,200 respondents nationally na pinili randomly. Ang pamamaraan pagtatanong ay face-to-face at gumamit kami ng tablet para makuha ang kanilang mga kasagutan. Okay. Siya? Yes po. Sir Ronald, let's start po dito sa trust ratings po, no? Dito nga po sa pinakabagong survey ninyo. Ano pong pangunahing takeaway ng Pulse Asia sa resulta po ng trust ratings, lalo po't malaki ang agwat ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging ni Vice President Sara Duterte dito po kay Pangulong Marcos Jr.? Medyo nag-choppy yung aking connection. Pakiulit lang, DJ Chacha. Yes po sir, take away lang po muna ng Pulse Asia survey dito po sa naging resulta ng trust ratings kung saan nga po malaki po yung agwat ng mga Duterte dito po sa tiwala po ng taong bayan sa Pangulong Marcos Jr. Medyo malabo pa rin chat, DJ Chacha. Sige po, ayusin po namin muna yung linya namin po. Magre-reconnect na lang muna ako. Opo, Okay sige. po, sige, magre-reconnect po muna. Nagkaroon lang ng interference yung kanyang signal. Ang katanungan po dito, no, itong question 14, naisa na naming tanungin kayo tungkol sa pagtitiwala ninyo sa ilang mga tao at piling ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng board na ito. Yung sinasabi niya, yung may pinakikita raw, no? Maari bang pakisabi kung gaano kalaki o kaliit ang inyong pagtitiwala? Alright. So ito ho yun, Ferdinand R. Marcos Jr. So doon po sa Big Trust, 32%. Sara Duterte ay 50%. Rodrigo R. Duterte, 63%. Alright. Ngayon, yung undecided, 27 po kay Marcos, 25 kay Sara, 20 kay dating Pangulong Duterte. Small or no trust, 42 kay Marcos, 25 kay Sara, and 17 sa former president. Balikan natin si Sir Ronald Holmes. Sir, can you hear me now? Narinig na kita, Ted. Sorry Opo. kanina. Okay, sige po. So sir, ito ho muna. Ano ho ang kahulugan nito? Ito pong yung sa pangkalahatan po muna, kumbaga sa national, kapag ho ninyo tinali na ang mas malaki pa ho ang tiwala ng inyong na-survey sa dating Pangulo kumpara sa nakaupong presidente. At maging sa Vice President po din, ang laki din po ng so far ho ng kanyang agwat dito po sa nakaupong presidente. Siguro yung isang kahulugan niyan ay merong hindi nasisiyahan ang mamamayan sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo. Hindi rin nila nagugustuhan ng kanyang ibang ginagawa na maaring pinananagot kung kaya't hindi siya pinagkakatiwalaan ng karamihan ng mga Pilipino. Although bumaba na ito, Ted, no? Dati mayorya yan nung Marso, ngayon ay 4 sa 10 na lang na Pilipino nagsasabing hindi nagtitiwala kay Bongbong Marcos. Nangangahulugan ho ba mas gumanda pa ito kumbaga? Nag-improve na kung ikukumpara nung March 2025 survey kasi noon parang 54% ang hindi nagtitiwala sa Pangulo. Alright. Sir, ito hong undecided, dito nga po sa hinimay-himay na resulta nito, sa buong Pilipinas, yung undecided po, para kay Pangulong Marcos 27, kay VP Sara 25 and 20 kay Pangulong Duterte. Ano ho kaya itong ano ang factor dito na bakit malaki pa rin po yung undecided? Well, ito yung siguro pag sinabi nating undecided, ito yung bahagi ng ating sambayanan, masasabi nating hindi nila mailagay kung sila ba magtitiwala o hindi nagtitiwala sa mga personalidad na ito. Maaring sa palagay nila ay yung kaguluhan sa politika ay parang wala na silang magagawa. Hindi sila papanig sa sino man. At ito yung mga grupo na maaring pagsimulan ng anumang maaring i-organisa sa anumang pagkilos ng ilang mga grupo sa ating lipunan.
Sir, puntahan naman po natin ito pong naging survey ninyo tungkol po sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Nakalagay po dito 50% ng respondents hindi po sang-ayon dito at sa Mindanao 96% po yung tutol. Ano pong basa ng Pulse Asia po dito? Well, basically, lumalabas siya na marami talaga ang hindi sang-ayon doon sa impeachment, no? Although, pag hinati natin sa iba't ibang lugar, mas malaki yung bahagdan ng sang-ayon rito sa National Capital Region at Balanced Luzon. Kabaligtaran naman yung opinyon ng mga nasa Visayas, lalo-lalo na yung nasa Mindanao, kung saan halos lahat ay hindi sumasang-ayon doon sa hinarap na kaso ng impeachment ng Kamara ng Representantes sa Senado. Yun nga po yung binabanggit nyo kasi sa NCR, maging sa Class A, B, C, hati po yung opinion. Tama po, Sir Ronald? Yeah, basically, yun nung pag tinignan rin natin yung class rating, hindi naman ganun kataasan rin yung class rating ni Vice Presidente Sara Duterte sa NCR, no? Kanina sabi niyo po, yung trust ratings ng Pangulong Marcos Jr., may improvement compared dun sa nakaraang Pulse Asia survey. Dito po kay VP Sara, kung ikukumpara natin dun sa nakaraan, nag-improve po ba ito o mas bumaba? Again din, Chacha. Pakiulit daw siya, please. Opo, yes po. Sir Ronald, si VP Sara po ba, kung ikukumpara natin dun sa nakaraang survey, mas may improvement din po ba o bumaba po ba yung kanyang naging trust ratings? Sorry. Opo. Hindi masyadong malinaw. Sandali lang. Alright. Sir Ronald, ano po, if you can hear me, bago ko tunghayan itong impeachment tsaka itong ICC issue, balikan ko lang itong trust ratings. Dito po sa distrust, no? If you can hear me, yung ABC 43 kay Pangulong Marcos, 28 kay VP Sara, kay dating Pangulong Duterte 22. Mas malaki pa ho ito kumpara sa D class, no? Anong paliwanag kaya dito na bakit itong ABC po na socio-economic class ang laki kay Pangulong Marcos? Yung distrust. Opo, sa distrust, the distrust po. Kalakihan kasi niyang ABC na yan, Ted, ay nando sa Class C. Yung masasabi nating nasa broad middle class, no? At maaring ito yung mga natatamaan ng mataas na presyo ng mga bilihin. Maaring ito rin yung may concern sa sasabi nating katiwalian sa gobyerno o maging sa perception na medyo nagde-deteriorate yung peace and order. Okay, so nadala yung Class A, B ng Class C sa dami nila, ganun po yun? Sa Class A, B, C, ang malaking bagdan niyan ay nandun sa Class C. Maliit lang talaga yung A, B. Yan yung, Opo, okay. Walang 1-2% lang yan. Opo. Sa Class E, ito na po yung ika nga po ay nasa laylayan ng ating pong socio-economic class. 46% yung distrust. Opo. Nag-improve na ho ba ito? Itong 46% na ito? Well, actually, parang bumaba marginally. I mean, tumaas marginally distrust sa Class E. Although hindi statistically significant. So halos kalahati na ang hindi nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos sa Class E. So, sa kabuuan ng populasyon, pwede natin sabihin na yan ay mga, sabi nga namin, mga 15% ng total adult population. Alright. At ito pong survey ninyo, ginawa May 6 to 9 o bago na maghalalan, Sir Ronald? Yes. Opo. At dito po, kapag inisa-isa natin yung regions, NCR, sa distrust 33 po kay Pangulong Marcos, kay Sara Duterte 32, 33, Balance Luzon 23 kay Marcos, 35 dito po kay Sara, 24 kay dating Pangulo, Visayas 42 kay Pangulong Marcos, 27 kay VP Sara, 14 po kay dating Pangulo, pero sa Mindanao 81 kay Marcos, 1 kay Sara, 1 po kay dating Pangulo. Sa distrust ito. So, maaari bang sabihin na ito po ang sumalamin din dun sa resulta ng halalan sa pagkasenador?
Well, masasabi nating nagsasalamin 'to 'no, nung Mm. maaaring naging resulta. Kasi pag tinignan natin, Ted, yung nabanggit mo, kunyari sa Visayas, 42% ang distrust sa Pangulo, Mm. ay maraming nagulat na natalo ang gobernador ng Cebu. At pag tinignan natin yung resulta ng eleksyon sa Cebu, ang mga nanalong mga senador, marami doon ay nasa PDP. Mm. So, kasi ang kalakihan ng Visayas, pwede natin sabihin, mas malaki ang Region 7 kung ikukumpara natin sa, let's say, Region 8, Eastern Mm. Visayas. Oo. Mm. So, although hati-hati yan, no? Opo. Kasi basically, tatlong region yan eh. Yung Ah. Western, Eastern, Central, at saka ang Negros. Opo. Nangangahulugan ho ba din ito na mawalang galang lang po no sa mga kinauukulan na yung pong endorsement ng Pangulo sa alyansa sa halip na makatulong sa Mindanao at Visayas ay siya pong nagpabagsak o nagpababa po sa kanilang boto? Oo, pwede natin sabihin na hindi ganun kalaki ang magiging impluwensya o endorsement ng Pangulo sa mga lugar na mababa ang kanyang pagtitiwala. Mm. Hindi naman masasabing kiss of death, pero malapit-lapit na doon, no? Kasi yun ang kadalasan binabanggit, no? Paano mo iboboto ang isang individual na ini-endorso ng isang nanunungkulan na hindi mo pinagkakatiwalaan? So, medyo mahirap doon, no? Kaya pag tingnan natin kahit doon sa survey data at yung actual na resulta, merong mga individual na independyente na mas sila ang tumaas kaysa yung mga nasa taga-alyansa na nagsibaksakan ng kanilang suporta nung nakaraang halalan. Opo. Dito po sa tinanong ni Chacha kanina tungkol sa impeachment naman, Sir Ronald, hindi ko ho alam. May gumawa din po kasi ng isang survey daw na pabor sa impeachment. Pero ito nga po sa inyo ay May 6 to 9. Isa naman nga po dito po sa katanungan din doon sa trust nga po na usapin kanina. Ito ho bang resulta dito po sa sinasabi nga na mas marami ang hindi payag, hindi po sang-ayon sa impeachment complaint na inihain ng Kamara? Ito po ba ay pwede pa po bang magbago kung sakasakali o ito nga ay yung damdamin lang nila nung panahon na tinanong sila? Nung panahon na tinanong sila, kasi ang kondisyon na maaaring naka-influensya sa kanila dyan ay yung mga kaganapan bago doon sa survey. Hindi natin masasabing mananatili ito, lalong-lalo na pag nagsimula na yung paglilitis, no, Ted? At kung titingnan natin itong kasagutan rito, ang kadahilanan kung bakit kalahati ay hindi sang-ayon, napakarami, halos lahat ng nasa Mindanao ay hindi sumasang-ayon. Yun yung nagdulot ng pagtaas ng bilang ng hindi sumasang-ayon sa kabuuan ng ating bansa. Opo, ito pong survey na ito, sir, maari ba ho nating sabihin na na maaring maging guidance ngayon para po sa narrative or information management on the impending impeachment trial? Nito pong nagsusulong nito ngayon at siya ho naman ding tatayo para po sa prosecution ng presidente ng Vice President. Yes, definitely. Ito yung magiging parang challenge, no, doon sa prosecution. Paano mo mababago ang pananaw ng publiko tungkol sa impeachment? Kasi ang hindi natin alam dito ay gaano kalalim ba ang kanilang pag-unawa doon sa mga hinarap na kaso sa impeachment. At hindi pa nila nakikita ebidensya. Yung paglilitis ang pagkakataon na iharap ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay doon sa mga sabi mga kaso na hinarap sa laban sa Vice Presidente. So, nakita na natin to, Ted, no, nung nakaraang impeachment nung kay Corona na hindi rin ganun kapabor ang mga Pilipino sa simula. Pero habang tumatakbo yung paglilitis, nagbabago yung kanilang opinyon. Sabi ko nga, kung natuloy yung paglilitis, maaaring ring bago sa eleksyon, maaaring hindi ganyan ang naging resulta ng eleksyon. Kasi, kumbaga, parang pinagbigyan mo ng panahon, nirelieve mo si Vice Presidente Sara sa kanyang pananagutan, hinayaan nyo siyang makalaya at mag-endorso. Pag nagsimula na yung paglilitis, tignan natin, susukatin muli natin kung sang-ayon ba o anong opinyon ng mga mamamayan. Opo, Sir Ronald, kung inyong maaalala,
hindi ho ba bago itong halalan, nagkaroon na po ng survey kung saan bumaba yung trust ratings and approval ratings sa Vice Presidente. At that time, ang pinakaputok na balita ay yung pong sinasabing confidential fund na paggagasta ng Vice Presidente at doon po nalantad ang mga umano ay mga pangalan ng piatos, etc. Yep. Yun yung sinasabi ko rin, no? Tama ka diyan, Ted, no? Nung panahon na mayroong mga investigasyon sa mababang kapulungan tungkol doon sa confidential fund, nakita natin yung pagbagsak ng approval at ng trust rating ng Vice Presidente. Kung di ako nagkakamali, simula nung third quarter na at last quarter ng 2024. Kaso nga lang, natapos na yung investigasyon na yun, hinarap na yung impeachment case, at pagkatapos nun ay wala, na-defer yung paglilitis. Kaya hindi natin alam kung magsisimula ulit yan, tingnan natin kung magbabago ulit, babalik ulit yung maaring bumaba o maaring hindi gumalaw ang pagtitiwala sa Vice Presidente. Depende na yan talaga sa lakas ng ebidensya at kagalingan ng prosecution. Kasi yan ang titimbanghin ng publiko. Opo, at ngayon po kaninyo no, na noong panahon na bumaba ang kanyang approval and trust ratings and then nahinto yung pong investigasyon. Opo, na timing naman na pumayag ang gobyerno na maaresto ang dating Pangulong Duterte. Opo, Yeah. pwede ba nating maiugnay po itong factor na ito kung bakit nga ito na ho ngayon ang kinakaharap po ng kasalukuyang administrasyon na Well, definitely, Opo, pwede go mong ahead. iugnay yan, no? Go ahead, sir. Yeah, definitely may ugnay yan kung bakit ganyan ang hinaharap ng administrasyon. Opo, opo. Sir, dito po sa undecided, nakikita po natin medyo mataas din, 21%. Paano po ba ito i-interpret ng Pulse Asia? Ito po ba'y dahil sa natatanong ba rin sila kaya sila undecided dahil kulang sila sa impormasyon, or ito ba indication na political fatigue ng mga Pinoy, parang wala na masyadong pake dahil mas focus po sila dun sa kanilang pangkabuhayan? Yeah, maaaring bahagi yun na kulang sila sa impormasyon, maaaring wala silang pakialam, maaaring naghihintay sila ng kadagdagang impormasyon para masabi nila kung sila sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon. Pagtingin natin, doon nga sa NCR at Balance of Luzon, halos isa sa tatlo ang undecided. Bukas ang kanilang isipan. Sana ganun rin yung mga senador na uupo sa paglilitis, no? Bukas ang kanilang isipan. Oo. Tapos may sinasabi po kayo kanina doon sa tanong ni Manong Ted na posibleng naging, kumbaga hindi nakatulong yung pag-endorse ni PBBM sa admin slate kaya mababa yung nakuhang boto ng ilan sa kanila dito sa Visayas area. Pero ngayon natapos na yung midterm elections, paano kaya ito magagamit ng mga for sure mga politiko na nag-iisip ng tumakbo sa 2028 elections? So may possibility na dahil ito nakita nila, marami sa kanila ang magdalawang isip na tumakbo under Ayan, DJ Chacha. BBM. Yes po, opo. Professor, naririnig niyo na po ako? Yes. Oo. May posibilidad po ba na sa paparating na 2028 elections dahil hindi naging maganda sa Visayas area yung mga senador na tumakbo under the admin administration, posibleng sa 2028 magsarili na lang or maging independent yung ibang candidates natin kaysa tumakbo under admin ng BBM? Ayun, nagka-problema tayo with our internet. Sige. Nag-stop na po si Professor. Sir Ronald, ano po, Oo. kasama po dito no sa inyong binabanggit po na study nga tungkol doon sa kaalaman no dito po sa usapin ng arrest of the former president. If you can hear me now, ang tanong ninyo, may narinig na basa o napanood na ba kayo tungkol dito o wala pa? 100% for NCR, Balance Luzon 98%, Visayas Mindanao 100%, no? So, kapag ho ganyan, yan ho ba ay may kaakibat pang katanungan o yun na po yun doon nga sa usapin ng kasong kinakaharap niya, crimes against humanity po ito? Yep. Yung nga lang, ang problema doon ay gaano kalawak yung reportage with regard to yung crimes against humanity laban doon sa mga pahayag na masasabi nating disinformasyon
dala, for example, nung hearing sa Senado, dala ng nilalabas sa social media na ito ay tinatagurian na hindi legal at yung iba pa sinasabi parang state kidnapping na wala namang batayan, no? So, gaano ito nakaka-impluwensya dito sa opinion na ito. So, basically, yun yung kabuuan yung kabuuan ng ating ecosystem ng information. Medyo iba-iba ang nakukuhang impormasyon ng mamamayan. So, gaya ng sinabi kanina, siguro ay isaayos ng administrasyon at ng mga grupong gustong baguhin ang opinyon ng mamamayan, lalong-lalo na kasi mabigat itong kasong to crimes against humanity, di ba? Impunity. Opo. Pagbabaliwala ng karapatang pantao ng maraming Pilipino nung siya'y nanunungkulan bilang mayor at nung umpisa ng kanyang panunungkulan bilang presidente. Opo, kasi nga po dito no doon sa agree ba kayo no doon sa arrest na ginawa sa dating Pangulong Duterte in connection with the alleged extrajudicial killings? Ang disagree po dito sa total ho ng bansa 58%, no? Pero dito po kapag ABC class 48, 58 po sa D and 74 sa E. Opo, pero sabi nga po nitong mga mawalang galang lang po doon sa mga nagsusulong po nitong mga kasong ito na ang karamihan sa mga biktima dito umano ay yung pong mga mahihirap, di po ba? So dito po ba sa inyo pong pag-aanalisa nagkulang din ang gobyerno na maipaliwanag ng wasto at ng husto ang isyong ito na kinakaharap po ng dating Pangulo? Yeah, medyo yun nga, maaaring sabihin na hello. Opo, go ahead sir, go ahead. Opo. Yung bahagi na, malaking bahagi nito ay mga hindi natin masasabi hindi mayaman, no? Yung Class D at Class E, kabuuan yan, parang 90%. Ang tinamaan ng alleged na extrajudicial killing ay mga informal settlement community. At ay asahan natin na hindi sila susuporta doon sa laban gera sa droga ng panahon ng Pangulong Duterte. Pero kakaiba rin kasi may mga ginamit na parang pahayag yung presidente para sabihin na sinisiguro ko lang yung personal na kaligtasan ng marami. So may ambivalence yan, no? Yung pangamba sila, nung panahon na ginagawa namin yung survey noon, may pangamba sila tungkol sa extrajudicial killing, pero sumusuporta sila sa gera laban sa droga dahil ito'y maaaring matutulot ng kaligtasan personal. So yung ambivalence na yun, nare-reflect doon sa support for the drug war. At dito makikita rin natin parang bakit hindi sila sumasang-ayon sa pag-aaresto. Maaaring hindi dahil doon sa hindi sila sumasang-ayon doon sa mga kaso, kundi yung inihahayag ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte na pamamaraan ng pag-aaresto. No? Opo, Hindi opo. doon sa kaso, hindi pa doon sa extrajudicial killings mismo. Paano siya binitbit papunta sa dahig, no? Kasi doon lumalabas talaga yung papel ng impormasyon, no, at ng disinformasyon. Ayun, so ang kahalagahan nga po no ng impormasyon dito po sa o sa kadahilanan kung bakit nangyari iyon. Opo, at doon po sa binabanggit nga ninyo na ang iba okay sa amin itong war on drugs kasi mas tahimik ang aming barangay. Pero doon po sa usapin nga ng extrajudicial killings ang nagkulang po doon ang ating pong pamahalaan. Sir Ronald, gaano kaimportante ito ngayon? Kasi kung ito po ang magiging guide ng Administrasyong Marcos, gaano kaimportante na mag-adjust sila sa pangangailangan sa information dissemination and narrative dito po sa mga usapin ng impeachment at yung arrest ng dating Pangulo. Pag hindi nila po ito na-manage, ano po ang mga pwedeng harapin nilang problema in the near future? Well, kinakailangan talaga mas maging madalas ang pagpapahayag nila, no? Kung maaari. Kung ihahambing lang natin yung dating Pangulo at ang kasalukuyang Pangulo, Ted, DJ Chatchat, di ba? Yung dating Pangulo, nung panahon ng COVID, linggo-linggo lumalabas, no? Bagamat recorded at bagamat sinasabi ng iba, hindi na naiintindihan ko na sinasabi. Ang kasalukuyang Pangulo, madalas ay ang kanyang mga pahayag ng administrasyon ay galing sa kanyang press officer.
Siguro dapat humarap siya sa legitimate media at sagutin niya mga tanong at handa siya at maayos niyang sasagutin ng mga ito. Kasi ang parating paglabas ng Pangulo at pagharap sa media ay isang pamamaraan para siguro malabanan yung disinformasyon na nanggagaling sa iba't ibang grupo. Opo, at dito po sa usapin ng impeachment trial, Sir Ronald, no, alam po naman natin po, bagamat dapat pinagbabasihan ng ebidensya, pero ang mga senador ay mga politiko, opo, gaano ka-importante rin ito dahil sa ang magiging boto ho ng iba, marahil ng iba lang naman, ay kung anong sentimiento ng taong bayan. So muli po, ano po ang inyong ano po ang inyong maibibigay na guidance dito po sa paghawak sa informasyon? Well, yun ang talagang mahalaga, no? Dapat siguro ay talagang sa akin, Ted, pag naharap ng ebidensya at mabigat ang ebidensya, makikita natin sa akin with greater certainty na magbabago opinyon. Kasi pag napakita mo na may pagkakamali at dapat panugutin ang isang individual, partikular na rito sa Vice Presidente, hindi ka naman bulag, no? Hindi ka naman na parang sasarado mo lang yung mata doon sa nakikita mong ebidensya. Sana ganun rin yung mga Senate senators, no? Ah, makikita naman natin siguro alam rin ng mga senador na pananagutin rin sila kasi 3 taon na lang yung karamihan sa kanila ihahalal muli o maaaring tatakbo sa ibang posisyon. So tignan natin, although sabi mo nga mga politiko yan, maaaring iba ang kanilang calibration ng kanilang gagawin. Opo. Meron ba dito sa pag-aaral ninyo kung ang source ng information ng mga natanong dito kung ano ba, mainstream o more on the internet, social media? Wala po, meron po. Lumalabas na pagdating doon sa election, television pa rin ang pangunahin, pero malaki na rin yung pahagdan ng social media, no? Halos kapantay na nga kasi parang kung pagtingnan natin yung news about the election, yung television 70%, pero pagtingnan mo yung internet ay 70% rin. Opo. Medyo malawak na rin kasi ang access sa internet 8 sa 10 Pilipino batay sa mga survey na ginawa namin at batay rin sa survey ng ibang grupo ay may access sa internet at karamihan nito ay nakikita nila yung balita sa Facebook at sa Facebook ang mga nagbabalita ay hindi lang yung mga news outfit na may presence sa Facebook, iba't ibang grupo yan. At ito'y naapektuhan ng sinasabing algorithm. Opo. Sir Ronald, dito po sa inyong survey may sinasabi kayo, government agencies din, yung kanilang performance and trust ratings, may ganun din po kayo study? Yeah, yung tatlong ahensya, basically yung AFP, yung PNP at saka yung COMELEC. So, lahat sila ay may marioryang pagtitiwala ang mga Pilipino. Opo, opo. Pero other than that, wala na pong iba pang mga departamento ho na nakasama sa survey? Again, Ted? Opo. Maliban doon sa AFP, PNP, tsaka COMELEC, wala na pong iba pang nasama sa survey po ng mga departamento? Yes, ito lang tatlo kasi parang ang tinitingnan namin, parati namin ginagawa ito malapit sa halalan, kung ano magiging pagtitiwala sa COMELEC at yung mga ide-deputize nila para mapaniguro na maayos, mapayapa ang eleksyon. At ito nga yung kapulisan at yung militar. Opo, sige po. Sa panghuli po, Sir Ronald, ano po ang inyong reaksyon sa mga may duda dito sa accuracy po ng inyong survey, considering po na mukha doon pong hindi naging accurate po ang inyong survey doon po sa nagdaang pong senatorial elections? Sorry, Ted. Ano po ang inyong reaksyon, Sir Ronald, doon po sa mga nagsasabi na baka naman hindi rin to accurate gaya ng inyong naging survey sa pagkasenador? Opo, itong inyong survey na ito, sir. Opo, can you hear me? Sir, Professor? Opo. Yeah, yes. Okay, last time. Ano po ang inyong masasabi doon sa mga nagkokomento na gaano ka-accurate itong inyong survey na ito? Doon nga sa pagkasenador na survey ninyo, hindi naman accurate daw. Well, nung ang hinahambing ng umpisa ay yung Abril na survey, no? That was done April 20 to 24, 3 linggo bago doon sa eleksyon.
Itong survey na ito na ginawa noong May 6 to 9, 19 na kandidato ang maaring manalo, no? At yung kasama doon sa 19 na yun, yung 12 nanalo. At makikita doon sa hinambing namin yung pre-election preference batay sa survey doon sa actual result. Karamihan doon sa 12 na nanalo ay bumaba ang kanilang suporta. 2 lamang ang tumaas. Ito ay si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Kung kaya't ang kinalabasan nun, maaring ito yung nagpapaliwanag kung bakit bumaba yung ranko ng ilan na mataas ang suporta sa mga pre-election survey at tumaas ang ranko nila Senator-elect Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan. Opo, opo. Sige po. So meaning itong inyong survey na pinakabagot sa trust and trust ratings po at mga katanungang pampolitika, ito po maaari sabihin natin na accurate po ito. Yes, basically it captures yung opinion ng tao ng panahon na yun. Okay. Sige po. Sir, salamat po na marami sa inyo pong paliwanag dito po sa napaka-importanteng bagay na ito. Salamat po, Professor. Salamat. Apo, thank you.